ano na siya, yung pinakita ko sa inyo na balita no nung simula. Hindi siya kompleto kasi hindi raw sinabi kung ano yung nangyari. Gruesome daw yung yung aksidente, kaya under investigation siya, saka pinasara. Kasi fatal yung nangyari, may namatay eh. Multiple agencies are investigating a death inside the Maple Leaf Foods poultry processing plant in London. An emailed statement attributed to a company spokesperson called the death a tragic incident, but gave no details on how the person died, only indicating the incident happened inside the facility on Thursday. London Police, the provincial coroner, and the Labour Ministry are all investigating. The company's statement also indicated an internal investigation would take place as well. London Police have said they believe the death is accidental. Yun, nakapag-video rin habang naghihintay ako ng pila sa car wash. Mag-video na rin tayo. Today is Sunday pala. Sunday grocery day. Ang ginawa ko, nag-breakfast lang kami ng misis ko dito sa Shea Angela. Sikat siya na parang breakfast, kainan, restaurant dito sa downtown namin sa Brandon. Puntahan yun, yung lugar na yun, kasi masasarap naman talaga yung mga pagkain niya. Meron daw si Rochelle gift card galing sa kanyang trabaho. Kain na natin yan. Kaya yun, kanina na libre. Tapos pagtapos namin kumain, hinatid ko na siya dito sa superstore, mag-grocery siya. Ayaw niya akong kasama sa sa pag-grocery. Kasi natatagalan ako sa pag-grocery niya, saka ako saan umiikot, ganyan. Naiilang siya sa akin na reklamo ako ng reklamo. Sabi niya, "Huwag ka na nga sumama." Kaya ang ginagawa ko, hinahatid ko na lang siya. Tapos, usually ginagawa ko, umuwi muna ako. Malapit lang naman kasi sa amin yung superstore, yung mga pang-grocery, ganyan. Yun lang ang kagandahan talaga rito sa Canada. Hindi naman hindi sa kalahatan, sa lugar namin dito sa Brandon. Yung walang traffic. Isa yan sa pinaka na nawala sa buhay namin. Yung traffic, Diyos ko po. Naalala ko dati sa Pilipinas, pagka yung kunyari pupunta ka lang sa supermarket, pupunta ka ng Glorieta, pupunta ka ng SM, supermarket. Parang kakainin niya yung kalahating oras sa traffic eh. Grabe yung traffic sa Pilipinas, no? Ewan ko ngayon kasi di ba mahal ang gas? Baka walang masyadong nag-drive ngayon. Ganyan ba? Sa mga nasa Pilipinas. Kasi nung time na nandyan ako, Diyos ko po, ang traffic. Yun ang pinaka-ayoko talaga. Ito, theory ko lang. Dumami talaga yung mga sasakyan sa atin sa Pilipinas dahil sa yung mga Uber, yung mga Grab, mga ganyan. Kaya nawala na yung Uber, Grab na lang di ba? Meron pa bang ibang ngayon dyan? Yung parang mga drive hailing app na yung four wheel hindi yung mga angkas lang, yung mga motor. Meron pa ba bukod sa Grab? Sabi ng misis ko meron pa raw isa, hindi niya maalala. Pero yun nga, kaya dumami yung mga sasakyan dyan sa atin sa Pilipinas dahil dyan sa mga app na yan, yung mga Grab, Uber. Kasi yung mga artista, naalala nyo sino ba yung nag-business? Si Luis, di ba? Si Luis nag-business, bumili ng sandamakbak na sasakyan para ipang business sa Uber, Grab. Maraming nagganyan, mga artista, mga politiko, basta may mga pera. Kasi ang bilis mo mabayaran Meron akong kasama dati na nag-u-Uber. Ang binili niya lang na sasakyan yung mura lang. Imbis na bayaran niya raw ng 5 years, kinuha niya lang daw ng 2 years yung pagbabayad ng sasakyan niya dahil sa Grab saka sa Uber. Kasi usually yan merong mga may mga points kayo pag kayo kunyari na etong week na to dapat mai-drive mo 20 katao, yung mga ganon. Basta may mga ganon, gold, bronze, silver, saka gold, naalala ko yung mga ganyan. Hindi naman ako maabot sa ganyan kasi nag-Uber din ako dati, saka nag-Grab 2 buwan, 3 buwan lang yata. Niloko ko lang sarili ko nun Pero gumaling ako mag-drive. Pero yun, dami talagang sasakyan sa Pilipinas, kaya nakakabisit. Dito, kunyari pag sinabi mo na ilang minuto ka papunta, galing sa bahay, may pupuntahan ka rito, eksakto, yun yung mismong oras na igugugol mo sa pagdadrive. Walang kasamang traffic. Napakasarap. Kaya dito magandang mag-practice mag-drive. Kaya yung misis ko, tuturuan ko na. Ang haba ng ng intro Hindi, meron kasi akong ibabalita sa inyo. Isa sa planta ng Maple Leaf, sarado
under investigation. Merong aksidenteng nangyari. Nabalitaan ko to una sa mga kasama ko. Nagiinuman kami. Kasi syempre may mga connection di ba? Sa dati kong company. Kinuwento niya nung habang nagiinuman kami na merong aksidente sa London, Ontario na planta. Poultry sa mga manok. Na siya, yung pinakita ko sa inyo na balita nung simula. Hindi siya kompleto kasi hindi raw sinabi kung ano yung nangyari. Pero, syempre, sa internal, sa mga supervisors, yung mga ganyan, alam kung anong nangyari. Gruesome daw yung aksidente, kaya under investigation siya, saka pinasara. Kasi fatal yung nangyari, may namatay. Kasi dyan sa mga companies na yan, mahigpit talaga sila sa safety. Makita ka na kulang yung PPE mo, kulang yung ganito mo, yayariin ka. Tapos, biglang ganyan yung mangyayari, meron pang namatay. Matindi raw yung nangyari. Hindi ko nga alam kung pwede ko sabihin dito kaya lang, hindi talaga tayo, kahit pag gaano ka-safety ang isang lugar, isang area, basta aksidente yan tumama, hindi maiwasan aksidente nga di ba? Pagka kayo nasa loob ng hindi ko to sinasabi na yung sa company namin dati karamihan ng mga companies dito ganyan, lalo na yung mga malalaking mga areas, yung malaki yung mga kanilang mga production area, fast pace yung galawan ng mga sasakyan ganyan, yung yung tinatawag nila mga jeepney, yung mga forklift, mabilisan yan yung mga galawan ng mga yan. Kaya kung kunyari patanga-tanga ka talaga, maaksidente ka. Kaya lagi nilang sinasabi sa mga sa mga meetings, ganyan, na lagi kayong aware dapat sa paligid nyo. Nakakaawa yun yung nangyari. Ilang linggo nang sarado Ang nangyari nga raw, hindi raw kagad na na tsugi dun sa area. Nadala pa raw sa ospital. Tapos sa ospital namatay. Big deal yun kasi safety ng work area yun Kung may mga ganyang pangyayari, yung mga onting aksidente nga lang, yung kunyari, meron lang napilayan, meron lang na na yun kaagad, under investigation na, tapos papasok na dyan yung mga union, kung bakit nangyaring ganito, ganyan, yan pa, merong namatay. Hindi mo rin kaya nagsara yung planta na yun, malaking kawalan sa company yun, yung ganun. Kaya lang syempre, dapat talaga investigahan. Kahit dito yung sa bago naming company, alam ko, meron ding aksidente nang nangyari sa ibang ibang opisina nila. Kasi yung bago kong company, rin yan all across Canada rin. Meron daw nangyaring aksidente sa isang branch nila. Syempre, inano sa amin sa lugar na namin sa area namin. Ayun, pinagbasa na naman kami ng mga safety PPEs, mga ganito ganyan kasi nga ayaw nilang mangyari yung ganun sa nangyari sa ibang branch nila. Kaya big deal yung mga ganyang aksidente rito sa Canada. Medyo medyo mabilis yung pila ngayon nasa harapan na kagad ako ng gate Usually matagal yung ganitong setting pero ang haba ng pila. Kaya madami na rin ngayon kakarwash. Kita nyo naman yung panahon, di ba? Akala mo ang araw, ang init, di ba? Spring has sprung. Umiinit na talaga. Nakita nyo nga, di ba, yung isang video ko, nag-skateboard na ako. Pero, nag-skateboard ako nung time na yon. Kinabukasan, lumamig na naman. Merong, may, na naman, snow storm. Pero hindi naman ganun kagrabe. Saka, pagkatapos ng snowstorm na yon, maya-maya lang natunaw na rin kagad yung yelo. Pero lumamig. Pero sa ngayon, maganda ang panahon. Nakakatuwa na pag yung ganito na, summer na, talagang aabang ka rin talaga ng magandang panahon kasi ang dami mo nang gustong planuhin, na naman yan. Gusto nga namin magbabasketball, mag-i-skateboard, mag-ikot-ikot na naman dito, camping, yung mga ganyan, gala-gala. Kasi hindi ganun katagal yung summer dito Isipin mo yan, ilang buwan mong hinintay matapos yung winter, tapos ganito summer. Lugi ka pa niyan, sasabihin summer, nag-uulan pa yan. Tapos ang masama pa niyan, nag-uulan siya, weekend pa. Nakakabwisit. Yun na nga lang yung time na gusto mong enjoyin yung init ng araw, uulan pa, anak ng beklop. Pero
mahaba na naman yung video natin. Yun lang yung sinasabi ko, yung sa nangyari sa company sa London, Ontario, nagsara siya at under investigation. Syempre tigil na trabaho. Syempre yung mga ano ba yan, yung mga empleyado wala ring sahod yan. Kaya malaking ano yan malaking hit yan sa company. Saka yung integrity ng company, yung safety ng lugar nila. Kaya iniimbestigahan ngayon. No? Yun lang, para lang meron tayong video. Kasi matagal na naman tayong hindi nakakapag-upload Sabihin na naman ng mga sumusubaybay sa akin Sir, ano na nangyari sa'yo? May mga nagme-message sa akin Shoutout sa mga may care sa aking YouTube channel. Pasensya na, hindi ako masyado nakakapag-upload. Hindi lang dahil sa katamaran. Actually, yun yung major katamaran. Pero ngayon okay na. Pwede na tayong mag-upload ulit. Sige na, dito na ako. Maglilinis na ako ng aking sasakyan. Like, share, subscribe, alam nyo na Sige na, paalam.